Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at matatayog na punong kahoy, naninirahan ang mag-asawang sina Ben at Liza. Ang kanilang maliit na bahay ay yari sa kahoy at yero, nakatayo sa gilid ng isang makitid na daan na dinaraanan lamang ng mga magsasaka at mga batang pauwi mula sa paaralan. Hindi man marangya ang kanilang tahanan, ito ay puno ng kaayusan, paggalang at pagmamahalan. Tuwing madaling araw ay sabay silang nagigising. Si Ben ay nagtutungo sa bukid upang magtrabaho bilang katiwala ng isang malaking sakahan, samantalang si Liza naman ay naghahanda ng pagkain at nag-aalaga ng maliit nilang gulayan. Kapag tapos na ang kanyang mga gawain sa bahay, gumagawa siya ng mga banig at pamaypay na ibinebenta sa palengke tuwing Sabado. Hindi kalakihan ang kanilang kinikita. Madalas ay sapat lamang iyon upang mabili ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kakapusan, hindi kailanman narinig ng kanilang mga kapitbahay ang mag-asawa na nagreklamo sa buhay. May isang bagay lamang na matagal ng laman ng kanilang panalangin, ang magkaroon ng anak. 15 taon na silang nagsasama, ngunit hindi pa rin sila nabibiyayaan ng supling. Marami na silang napuntahang doktor at espesyalista. Nakainom na rin sila ng iba't ibang halamang gamot na inirekomenda ng mga matatanda sa baryo. Sinubukan na rin nila ang halos lahat ng payo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Ngunit nanatiling tahimik ang kanilang tahanan. May mga gabing tahimik lamang silang nakaupo sa harap ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Kapag naririnig ni Liza ang kanilang tawanan, napapangiti siya, ngunit kasabay noon ay may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Minsan ay napansin iyon ni Ben. "Huwag kang mawalan ng pag-asa," mahina niyang sabi habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ngumiti si Liza. "Hindi ako sumusuko. Naniniwala akong may tamang panahon ng lahat." Mas lalo pa silang naging matatag dahil sa isa't isa. Kilala ang mag-asawa sa kanilang kabutihan. Kapag may kapitbahay na nagugutom, kahit kaunti lamang ang kanilang pagkain ay naghahati sila. Kapag may matandang walang kayang magbuhat ng mga dalahin mula sa palengke, si Ben ang unang tumutulong. Kapag may batang walang baon sa paaralan, si Liza ang lihim na nagbibigay ng tinapay o prutas. Hindi nila ginagawa iyon upang purihin sila ng iba. Para sa kanila, sapat nang makita ang ngiti ng taong kanilang natulungan. Isang umaga, habang papunta si Ben sa bukid, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng acacia. Halatang pagod ito at hirap na hirap sa paghinga. Lumapit siya. "Inayos ko po ang inyong upuan. Kayo po ba ay ayos lamang?" Mahinang tumango ang matanda. "Nauuhaw ako." Agad na ibinigay ni Ben ang baon niyang tubig. Hindi lamang iyon, ibinigay din niya ang nakabalot niyang almusal. "Mas kailangan ninyo po ito." Nagpasalamat ang matanda habang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Pag-uwi ni Ben kinagabihan, ikinuwento niya ang nangyari kay Liza. "Kung hindi ko siya tinulungan, baka hindi na siya nakauwi." Ngumiti lamang si Liza. "Iyan ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki kita." Lumipas ang mga linggo. Nagkaroon ng malakas na bagyo sa kanilang baryo. Maraming bahay ang nasira at maraming pamilya ang nawalan ng pagkain. Bagamat kakaunti rin ang kanilang naipong bigas, nagpasya sina Ben at Liza na magluto ng lugaw sa malaking kaldero. Ipinamahagi nila yon sa mga kapitbahay na higit na naapektuhan ng kalamidad. May isang batang lalaki ang lumapit sa kanila matapos kumain. "Maraming salamat po." Ngumiti lamang si Liza at hinaplos ang ulo ng bata. "Sana paglaki mo, tumulong ka rin sa iba." Mabilis na kumalat sa buong baryo ang kwento tungkol sa kanilang kabutihan. Marami ang humahanga sa kanila, ngunit mayroon ding ilang naiinggit. May isang mayamang negosyante sa lugar na nagngangalang Arturo. Kilala siya sa pagiging maramot at mapagmataas. Anong napapala nila sa kabutihan? Minsan niyang sinabi sa kanyang mga tauhan, "Hindi naman sila yumayaman.
Ngunit tila walang pakialam sina Ben at Liza sa mga ganoong salita. Patuloy lamang silang namuhay ng payapa. Isang dapit hapon, habang pauwi si Liza mula sa palengke, napansin niyang may sugatang puting kalapati sa tabi ng daan. Maingat niya itong pinulot. Kaawa-awa ka naman. Iniuwi niya ang ibon at ginamot ang pakpak nito. Araw-araw niya itong pinapakain hanggang sa muli itong lumakas. Pagkaraan ng ilang araw, nang handa na itong lumipad, inilabas niya ito sa bakuran. Tumungo ka na kung saan ka nararapat. Lumipad ang kalapati paikot sa kanilang bahay na tila ba nagpapasalamat bago tuluyang nawala sa kalangitan. Hindi alam ng mag-asawa na mula sa malayo ay may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanila. Hindi iyon tao at hindi rin ordinaryong nilalang. Sa kailaliman ng kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao, may isang maliit na nilalang na kasinlaki lamang ng isang bata ang nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Maputi ang kanyang kasuotan. Maputi rin ang kanyang buhok. Tahimik niyang pinagmamasdan ng baryo. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, bahagya siyang ngumiti. May natagpuan na siyang mag-asawang karapat-dapat subukin. Hindi pa nila alam na ang simpleng kabutihang ipinakita nila sa kapwa ay magsisimula ng isang pambihirang pangyayaring tuluyang magbabago sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang araw matapos ang hindi pangkaraniwang pangyayaring tila may isang nilalang na nagmamasid kina Ben at Liza mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi nila alam na bawat mabuting gawa nila ay may mga matang tahimik na nakasubaybay. Nagpatuloy ang kanilang payak na pamumuhay. Maagang nagising si Ben upang magtungo sa bukid. Habang naglalakad siya sa makitid na pilapil, napansin niyang mas luntian ang mga palay kaysa karaniwan. Banayad ang ihip ng hangin at tila mas maliwanag ang pagsikat ng araw. Hindi niya iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. Sa kabilang dako, si Liza ay abala sa pagdidilig ng kanilang maliit na gulayan. Habang ginagawa niya iyon, may isang matandang babae ang dumaan sa kanilang bakuran. Halatang pagod na pagod ito at hirap maglakad. Agad siyang nilapitan ni Liza. "Halika po, magpahinga muna kayo." Pinaupo niya ang matanda sa kanilang munting terasa at inabutan ng malamig na tubig. Nagluto rin siya ng mainit na lugaw, kahit sapat lamang sana iyon para sa kanilang mag-asawa. Tahimik na kumain ang matanda. Bago ito umalis ay ngumiti lamang ito at nagsabing hindi nasasayang ang kabutihan. Hindi na nagtanong si Liza. Sanay na siyang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Kinagabihan, ikinuwento niya iyon kay Ben. "Parang kakaiba ang kanyang mga mata," sabi niya. "Marahil ay isa lamang siyang manlalakbay," sagot ni Ben. Lumipas pa ang ilang linggo. Isang umaga, nagulat ang mga kapitbahay nang makitang namumunga ang manggang matagal ng tuyot sa bakuran ni na Ben at Liza. Marami ang nagsabing himala iyon dahil ilang taon nang wala iyong bunga. Pinamigay lamang ng mag-asawa ang karamihan sa mga bunga sa kanilang mga kapitbahay. May ilan na nagsabi sa kanila na ibenta na lamang ang mga ito upang magkaroon sila ng dagdag na kita. Ngunit umiling lamang si Ben. Mas masarap ang bunga kapag pinagsasaluhan. Lalong humanga ang mga tao sa kanila. Ngunit lalong nainis si Arturo. Napakadaling magkunwaring mabait kapag wala kang yaman, bulong niya sa sarili. Hindi niya napansin na ang kanyang sariling katiwala ay tahimik na napailing. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Humampas ang hangin sa bubong ng kanilang bahay habang ang mga puno ay marahang sumasayaw sa dilim. Nagdasal muna sina Ben at Liza bago matulog. Tahimik ang buong paligid. Biglang may narinig silang banayad na katok. Hindi iyon sa pintuan, kundi sa kanilang bintana. Napatingin silang dalawa sa isa't isa. Muli, 3 mahinhing katok. Lumapit si Ben sa bintana. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang tao. Tanging malamig na hangin lamang ang pumasok. Akala niya ay dala lamang iyon ng bagyo.
Ngunit bago niya maisara ang bintana, may napansin siyang maliit na bakas ng putik sa pasimano. Hindi iyon bakas ng paa ng tao. Napakaliit nito, para bang mula sa isang nilalang na kasinlaki lamang ng isang bata. Nagtaka siya ngunit hindi na lamang nagsalita. Kinabukasan ay nakita nilang may maliliit na bakas ng paa mula sa kanilang bakuran patungo sa gilid ng kagubatan. Pinagmasdan lamang nila yon. Unti-unti ring nabura ang mga bakas ng uminit ang araw. Lumipas pa ang 2 gabi. Muli na namang bumalik ang katok sa kanilang bintana. Sa pagkakataong ito ay sabay silang lumapit. Pagkabukas ni Ben ay muli nilang nasilayan ng walang lamang bakuran. Ngunit may naiwan sa pasimano. Isang maliit na puting bulaklak na hindi nila kailanman nakita sa kanilang baryo. Napakabango nito. Hindi ito nalalanta kahit lumipas ang buong magdamag. Inilagay iyon ni Liza sa isang maliit na sisidlan ng tubig. Nanatili pa rin itong sariwa pagkaraan ng ilang araw. Unti-unting nabuo sa kanilang isipan na may kung sinong lihim na bumibisita sa kanila tuwing gabi. Hindi sila nakaramdam ng takot. Sa halip ay isang kakaibang kapayapaan ang kanilang nadarama. Makalipas ang 1 linggo, isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling narinig ang mahinang katok. Sa pagkakataong ito ay hindi agad binuksan ni Ben ang bintana. Tahimik muna siyang nagsalita. Kung sino ka man, wala kaming masamang hangarin. Huminto ang katok. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Sa ibabaw ng pasimano ay may isang maliit na supot na yari sa puting tela. Maingat niya itong pinulot. Nang buksan nila yon, wala silang nakitang ginto o alahas. Mayroon lamang isang maliit na dahon na kulay pilak at isang pirasong papel na walang anumang nakasulat. Nagkatinginan sila. Hindi nila maunawaan ang kahulugan nito. Habang nakatitig sila sa mahiwagang supot, may isang maliit na aninong mabilis na dumaan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Saglit lamang nila itong nasilayan. Maputing kasuotan, maliit na katawan, at isang ngiting tila puno ng hiwaga. Bago pa sila makalabas ng bahay ay nawala na ito sa dilim ng gabi. Hindi nila alam na yon na ang unang pagkakataong nasilayan nila ang misteryosong puting duwende. At hindi rin nila alam na sa susunod nitong pagbisita, hindi na lamang simpleng bulaklak o mahiwagang supot ang iiwan nito. May dala na itong bagay na tuluyang magbabago sa kanilang kapalaran. Hindi agad nakatulog sina Ben at Liza matapos ang kanilang nasaksihan noong gabing iyon. Paulit-ulit nilang inalala ang maliit na nilalang na sandaling nasilayan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi sila nakaramdam ng takot. Sa halip, tila may kakaibang kapanatagan na bumalot sa kanilang puso. Maingat nilang itinabi ang maliit na supot na iniwan sa kanilang bintana. Hindi nila alam kung ano ang kahulugan ng pilak na dahon at ng papel na walang nakasulat, kaya ipinagdasal na lamang nila na sana ay wala itong masamang ibig sabihin. Kinabukasan ay nagpatuloy ang kanilang karaniwang gawain. Habang papunta si Ben sa bukid, napansin niyang tila mas masigla ang mga halaman. Maging ang mga ibon ay tila mas malapit sa kanilang bahay kaysa dati. Samantala, si Liza ay naglinis ng kanilang bakuran. Nang makarating siya sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niyang naroon pa rin ang puting bulaklak na iniwan ng mahiwagang bisita. Hindi pa rin ito nalalanta. Napangiti siya. Ano man ang pinagmulan mo, salamat sa paalala na may kabutihan pa ring umiiral sa mundo. Lumipas ang buong araw nang walang kakaibang pangyayari. Ngunit pagsapit ng gabi ay muling bumalik ang katahimikan na tila may hinihintay. Nagdasal muna ang mag-asawa bago humiga. Makalipas ang ilang sandali, tok, tok, tok. 3 banayad na katok ang muling narinig sa kanilang bintana. Nagkatinginan sina Ben at Liza. Sa pagkakataong ito ay hindi sila nagatubiling lumapit. Dahan-dahang binuksan ni Ben ang bintana at doon nila nakita ang isang maliit na nilalang na halos 3 talampakan lamang ang taas. Maputi ang kanyang buhok na tila sinisinagan ng liwanag ng buwan.
Maputi rin ang kanyang kasuotan, malinis at tila yari sa pinong hibla ng ulap. Mapayapa ang kanyang mukha at mababanaag sa kanyang mga mata ang kabutihan. Tahimik lamang itong nakatayo, walang anumang galit o pananakot. Hindi rin ito nagsalita agad. Ilang sandali silang nagkatinginan. Sa wakas ay marahang yumuko ang maliit na nilalang bilang pagbati. Gumanti rin ng pagyuko sina Ben at Liza. Pagkatapos ay nagsalita ang mahiwagang nilalang sa isang mahinahon at malinaw na tinig. Maraming taon ko kayong pinagmasdan. Nagulat ang mag-asawa ngunit nanatiling kalmado. Nakita ko ang inyong kabutihan sa mga taong walang maibigay sa inyo bilang kapalit. Tahimik silang nakinig. Nakita kong ibinigay ninyo ang inyong pagkain kahit kayo mismo ay nagugutom. Nakita kong tinulungan ninyo ang mga may sakit, ang mga ulila at ang mga matatanda. Hindi ninyo ginawa yon upang yumaman o sumikat. Napayo ko si Ben. Ginagawa lamang namin ang nararapat. Ngumiti ang puting duwende. Iyan ang dahilan kung bakit narito ako. Mula sa maliit nitong balabal ay inilabas nito ang isang puting supot na mas malaki kaysa nauna nitong iniwan. Inabot niya ito kay Ben. Nang buksan ng mag-asawa ang supot ay may nakita silang isang tiket ng loto. Nagkatinginan sila. Agad itong ibinalik ni Ben. Hindi po namin ito maaaring tanggapin. Bahagyang ngumiti ang puting duwende. Hindi ito limos. Hindi rin ito mahika. Ito ay gantimpala. Nalito si Liza. Paano po namin tatanggapin ang bagay na hindi naman namin pinaghirapan? Sumagot ang puting duwende. Ang kabutihan ay isang anyo rin ng pagsisikap. Maraming tao ang yumayaman ngunit kakaunti ang tunay na mabuti. Ang gantimpalang ito ay hindi para sa inyong kasakiman, kundi para sa kabutihang patuloy ninyong ipinapakita. Tahimik ang mag-asawa. Matagal silang nag-isip. Sa huli ay nagsalita si Ben. Kung ito man ay aming tatanggapin, ipinapangako naming hindi ito gagamitin para sa kasakiman. Tumango ang puting duwende. Alam kong tutuparin ninyo ang pangakong iyan. Pagkatapos ay itinuro nito ang tiket. Huwag ninyo itong kalilimutan. Tumating ang tamang panahon at mauunawaan ninyo ang dahilan. Muling yumuko ang puting duwende. Pagkurap lamang nina Ben at Liza ay wala na ito. Tila nilamon na ito ng malamig na simoy ng hangin. Matagal na nakatayo ang mag-asawa sa tabi ng bintana. Hindi pa rin sila makapaniwalang tunay ang kanilang nasaksihan. Maingat nilang inilagay ang tiket sa loob ng lumang Biblia na nasa ibabaw ng kanilang mesa. Hindi natin ito gagalawin hanggat hindi dumarating ang tamang panahon, sabi ni Ben. Tumango si Liza. Kinabukasan ay wala silang pinagsabihan tungkol sa nangyari. Alam nilang walang maniniwala sa kanilang kwento. Ngunit habang sila ay tahimik na nagpapatuloy sa kanilang simpleng pamumuhay, hindi nila namamalayang may isang tao ang nakakita sa mahiwagang pagbisita noong nakaraang gabi. Mula sa likod ng isang malaking puno ay tahimik na nakatanaw si Arturo. Hindi niya nakita ang buong pangyayari, ngunit malinaw niyang nakita ang maliit na nilalang na nag-iwan ng isang bagay sa bahay ni Ben at Liza. Mula noon ay nagsimula nang mabuo sa kanyang puso ang matinding pagnanasa. Naniniwala siyang anumang iniwan ng mahiwagang nilalang ay tiyak na magdadala ng malaking kayamanan. At handa siyang gawin ang lahat upang mapasakamay niya iyon. Hindi pa alam ni Ben at Liza na ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagtanggap sa regalo ng puting duwende, kundi ang pagprotekta rito laban sa kasakiman ng mga taong walang ibang iniisip kundi ang sariling kapakanan. Magdamag na hindi nakatulog si Arturo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang maliit na nilalang na nakita niyang lumabas sa bakuran ni Ben at Liza. Hindi niya man nasilayan ng malinaw ang mukha nito, sapat na ang kanyang nakita upang paniwalaan niyang may isang malaking lihim na itinatago ang mag-asawa.
Sa buong baryo, si Arturo ang pinakamayamang negosyante. Pag-aari niya ang malalawak na bukirin, isang malaking bodega ng palay, at ilang paupahang tindahan sa palengke. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi siya nakontento. Naniniwala siyang ang tao ay hindi dapat tumigil sa pag-iipon ng yaman. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay nasusukat sa dami ng salaping hawak. Kinabukasan, ipinatawag niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Nais kong malaman ninyo ang lahat tungkol kina Ben at Liza. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. May ginawa po ba silang masama? Umiling si Arturo. Hindi, ngunit may tinatago sila. Hindi na nagtanong pa ang mga tauhan. Sanay na silang sumunod sa bawat utos ng kanilang amo. Mula noon ay lihim nilang minanmana ng bahay ng mag-asawa. Samantala, walang kaalam-alam sina Ben at Liza na may mga matang nakasunod sa bawat kilos nila. Patuloy silang namuhay ng payapa. Sa umaga ay nagtatrabaho si Ben sa bukid. Si Liza naman ay gumagawa ng mga banig at nag-aalaga ng kanilang munting gulayan. Tuwing gabi ay sabay silang nagdarasal bago matulog. Nananatili pa ring nakatago ang tiket ng loto sa loob ng lumang Biblia. Hindi nila ito inilalabas. Hindi rin nila ito ipinagyayabang. Para sa kanila, sapat nang malaman nilang may ipinagkatiwala sa kanila ang puting duwende. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon ay dumaan si Arturo sa kanilang bahay. May bitbit siyang mamahaling prutas at iba't ibang pagkain. Nagulat sina Ben at Liza. Bihira kasing bumisita ang mayamang negosyante sa mga ordinaryong tao. Magalang nila itong pinatuloy. Nagkunwari si Arturo na mabait. Kumusta ang inyong pamumuhay? Mabuti naman po, sagot ni Ben. May kailangan ba kayo? Ngumiti lamang si Arturo. Wala, nais ko lamang kayong dalawin. Habang nag-uusap sila, palihim niyang sinusulyapan ang loob ng bahay. May hinahanap siya. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Malinis ang tahanan. Simple ang mga kasangkapan. Walang bakas ng anumang kayamanan. Bago siya umalis ay nagsabi siya, kung sakaling mangailangan kayo ng tulong, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin. Nagpasalamat sina Ben at Liza. Hindi nila alam na ang bawat ngiti ni Arturo ay may kasamang lihim na balak. Kinagabihan ay muli niyang ipinatawag ang kanyang mga tauhan. Wala kayong nakitang kakaiba? Wala po. Nabagot si Arturo. Hindi maaari. May nakita akong maliit na nilalang. Sigurado akong may iniwan iyon. Ilang araw pa ang lumipas. Isang gabi ay palihim na lumapit ang dalawa niyang tauhan sa bahay ni Ben at Liza. Tahimik nilang sinilip ang mga bintana. Nakita nilang natutulog na ang mag-asawa. Walang kakaibang nangyayari. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatingin sila sa kagubatan. Sa pagitan ng mga puno ay tila may puting aninong mabilis na gumalaw. Napalunok ang dalawang lalaki. Hindi na sila naglakas loob pang lumapit. Kinabukasan ay ikinuwento nila iyon kay Arturo. Sa halip na matakot ay lalo pa siyang naniwala. Kung ganoon, totoo ang aking hinala. Hindi siya mapakali. Sa kanyang isipan ay iisa lamang ang umiikot. Kung anuman ang ibinigay ng mahiwagang nilalang kina Ben at Liza, dapat ay mapasa kanya iyon. Samantala sa kabilang panig ng baryo ay may isang batang babae na nagngangalang Mira. Isa siyang ulila na naninirahan sa kanyang matandang lola. Madalas siyang tulungan ni Ben at Liza. Kapag may sobra silang pagkain ay dinadalhan nila ang maglola. Isang araw ay tumakbo si Mira papunta sa kanilang bahay. Nay Liza. Lumabas agad si Liza. Ano ang nangyari? Hindi na po magising ang aking lola. Hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa. Agad nilang sinamahan ang bata. Tinulungan nilang madala ang matanda sa pinakamalapit na pagamutan. Si Ben pa ang nagbayad ng pamasahe kahit halos wala na silang natitirang ipon.
Makalipas ang ilang oras ay sinabi ng manggagamot na naagapan ang matanda. Kung hindi agad nadala ay maaaring hindi na ito nakaligtas. Labis ang pasasalamat ni Mira. Humawak siya sa kamay ni Ben at Liza habang lumuluha. Wala po akong maibabayad. Ngumiti si Ben. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang bayaran. Ang tagpong iyon ay lihim na nakita ni Arturo. Sa halip na maantig ang kanyang puso, lalo siyang nainis. Bakit sila ang palaging pinupuri? Samantalang ako ang may pinakamalaking naitutulong sa baryo sa pamamagitan ng aking negosyo. Ngunit alam ng lahat ang katotohanan. Marami mang empleyado si Arturo, maliit ang kanilang sahod. Marami rin siyang pinapaalis kapag hindi na niya kailangan. Ang kanyang pagtulong ay kadalasang may kapalit. Samantalang ang kabutihan ni Ben at Liza ay kusang nagmumula sa kanilang puso. Pagsapit ng gabi ay muling naging tahimik ang buong baryo. Sa gilid ng kagubatan, isang maliit na nilalang na nakasuot ng puting kasuotan ang tahimik na nakamasid. Pinagmamasdan nito si Arturo. Alam nito ang kasakimang unti-unting bumabalot sa puso ng mayamang negosyante. Marahan itong napailing. Sapagkat alam nitong kapag ang tao ay pinaira lang kasakiman kaysa kabutihan, ang kapalaran ay maaaring tuluyang magbago. At hindi magtatagal, hahantong si Arturo sa isang desisyong magdadala ng malaking panganib, hindi lamang sa kanya, kundi maging kina Ben at Liza. Makalipas ang ilang araw, naging usap-usapan sa buong baryo ang sunod-sunod na kabutihang ginawa ni Ben at Liza. Marami ang humahanga sa kanilang pagiging matulungin, ngunit may ilan ding nagtatanong kung paano nila nagagawang magbigay kahit hindi naman sila mayaman. Hindi na lamang sila sumasagot. Para sa kanila, ang kabutihan ay hindi kailangang ipaliwanag. Isang umaga, habang papunta si Ben sa bukid, may nakita siyang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Marumi ang damit nito at halatang ilang araw nang hindi nakakain. Lumapit siya. "Ano ang pangalan mo?" "Nico po." "Bakit ka narito?" Mahinang ibinaba ng bata ang kanyang ulo. "Nawawala po ang nanay ko. 3 araw na po akong naghahanap." Naawa si Ben. Inuwi niya ang bata sa kanilang bahay. Pagdating doon ay agad itong pinakain ni Liza. Hindi sila nagtanong ng marami. Alam nilang mas mahalaga munang mapawi ang gutom ng bata. Matapos kumain, nakatulog si Nico sa isang banig sa sala. Habang nakatingin si Liza sa bata, napabuntong hininga siya. "Kung mayroon lang sana tayong anak." Ngumiti si Ben. "Malay natin. May dahilan ang Diyos sa lahat ng bagay." Hindi nila namalayang mula sa labas ng bahay ay may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid. Hindi iyon si Arturo, kundi ang puting duwende. Tahimik lamang itong nakangiti. Lumipas ang maghapon. Tinulungan ni Ben at Liza si Nico na hanapin ang kanyang ina. Nilibot nila ang karatig ng mga baryo at nagtanong sa bawat taong kanilang nakasalubong. Pagsapit ng hapon, ay natagpuan nila ang isang babaeng umiiyak sa harap ng maliit na kapilya. Nang makita nito ang bata, ay agad niya itong niyakap. Hindi mapatid ang kanyang pagluha. Maraming ulit siyang nagpasalamat kina Ben at Liza. "Wala po kaming maibibigay sa inyo," umiling si Liza. "Ang makita kayong muling magkasama ay sapat na." Masaya silang umuwi kahit pagod na pagod. Ngunit pagdating nila sa kanilang bahay ay may isang bagay na agad nilang napansin. May isang maliit na kahongyari sa maputing kahoy na nakapatong sa kanilang mesa. Wala naman iyon nang sila ay umalis. Nagkatinginan silang mag-asawa. Dahan-dahang binuksan ni Ben ang kahon. Sa loob nito ay may isang puting bato na kasinlaki ng palad at isang maliit na sulat. Iisa lamang ang nakasulat. Ang pusong tapat ay hindi natitinag sa pagsubok. Wala nang iba. Tahimik nilang pinagmasdan ang kahon. Hindi nila alam kung paano ito nakapasok sa kanilang bahay.
Ngunit batid nilang iisa lamang ang maaaring nag-iwan nito. Maingat nila itong itinabi sa tabi ng lumang Biblia. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, lalong nababalot ng pagkainip si Arturo. Halos gabi-gabi niyang pinapamanmanan ng bahay ni Ben at Liza, ngunit wala pa rin siyang nakikitang kayamanan. Isang gabi, nagpasya siyang siya mismo ang kumilos. Tahimik siyang nagtungo sa bakuran ng mag-asawa habang natutulog ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ngunit bago pa man siya makasilip, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang kumilos ang mga dahon ng mga puno kahit wala namang bagyo. Napatingin siya sa paligid. Sa di kalayuan ay nakita niyang nakatayo ang isang maliit na nilalang na nakaputi. Hindi ito nagsasalita. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Arturo ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang lumapit. Ngunit habang papalapit siya ay tila lalo namang lumalayo ang nilalang. Hanggang sa unti-unti itong naglaho sa pagitan ng mga puno. Napahinto si Arturo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng takot. Ngunit mabilis ding napalitan niyon ng matinding pagnanasa. Ano man ang itinatago mo, bulong niya sa sarili. Malalaman ko rin. Hindi niya alam na ang puting duwende ay hindi nagtatago ng kayamanan. Sinusukat lamang nito ang tunay na laman ng puso ng tao. At sa bawat araw na lumilipas, lalo nitong nakikita ang malaking pagkakaiba ng kabutihan ni Ben at Liza at ng kasakiman ni Arturo. Malapit nang dumating ang araw na matutupad ang pangako ng puting duwende. Malapit na ring dumating ang araw ng pagbubunot ng mga numerong nasa tiket ng loto. Ngunit bago sumapit ang araw na iyon, haharap muna ang mag-asawa sa isang pagsubok na susukat kung mananatili pa rin silang mapagkumbaba sa kabila ng pag-asang unti-unti nang sumisikat sa kanilang buhay. Ilang araw na lamang ang natitira bago ang araw ng pagbubunot ng mga numerong nasa tiket na ipinagkatiwala ng puting duwende kina Ben at Liza. Tahimik pa rin ang kanilang pamumuhay. Hindi nila ipinagsasabi ang tungkol sa tiket. Nananatili itong nakatago sa loob ng lumang Biblia na nakapatong sa maliit nilang mesa. Paminsan-minsan ay tinitingnan lamang nila ito upang matiyak na naroon pa rin. Pagkatapos ay muli nila itong itinatabi. Hindi sila umaasa sa malaking kayamanan. Sa halip, ipinagdarasal lamang nila na kung ano man ang mangyari, manatili sana silang mabubuting tao. Isang umaga, habang naglilinis si Liza ng bakuran, may dumating na isang lalaking naglalako ng mga kagamitan sa bahay. Halatang pagod ito at halos hindi na makalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. "Ineng," mahina nitong sabi, "maaari ba akong makahingi ng isang basong tubig?" Hindi na nag-atubili si Liza. Pinapasok niya ang lalaki sa kanilang bakuran at binigyan ng malamig na tubig. Nagluto pa siya ng kaunting pagkain kahit sapat lamang iyon sana para sa kanilang tanghalian. Nang dumating si Ben mula sa bukid, nakita niyang kumakain ng panauhin. Ngumiti lamang siya. Mas masarap ang pagkain kapag may kasalo. Matapos makapagpahinga, paulit-ulit na nagpasalamat ang lalaki bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi nila alam na isa na naman pala itong pagsubok. Mula sa lilim ng isang matandang puno ay tahimik silang pinagmamasdan ng puting duwende. Napangiti ito. Hindi nagbabago ang puso ng mag-asawa. Samantala, lalong naging balisa si Arturo. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na unti-unti niyang nawawala. Hindi siya mapakali sa pag-iisip kung ano ang maaaring ibinigay ng mahiwagang nilalang kina Ben at Liza. Isang gabi ay muli niyang ipinatawag ang kanyang mga tauhan. "Nalaman ba ninyo ang itinatago nila?" "Wala pa rin po, Ginoong Arturo." Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. "Hindi maaari. Hindi basta-basta bumibisita ang isang mahiwagang nilalang sa isang ordinaryong mag-asawa." Nagpasya siyang gumawa ng panibagong paraan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ni Ben at Liza, dala ang isang malaking basket ng mga prutas
at iba't ibang pagkain. Magalang siyang sinalubong ng mag-asawa. "Nais ko lamang kayong pasalamatan," sabi ni Arturo. "Marami akong naririnig na magaganda tungkol sa inyo." Nagpasalamat sina Ben at Liza. Habang sila ay nag-uusap, palihim na pinagmamasdan ni Arturo ang bawat sulok ng bahay. Napansin niya ang lumang Biblia sa ibabaw ng mesa. May kakaiba siyang naramdaman. Ngunit hindi siya maaaring lumapit doon nang hindi naghihinala ang mag-asawa. Pag-alis niya ay hindi pa rin siya mapalagay. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang larawan ng Biblia. Gaano kaya kahalaga ang itinatago nila roon? Bulong niya sa sarili. Samantala, kinagabihan ay muling bumisita ang puting duwende. 3 banayad na katok ang muling narinig sa bintana. Nang buksan ito ni Ben at Liza, ay naroon na naman ang maliit na nilalang. Tahimik itong nakangiti. "Wala na pong iba pa ba kayong ipag-uutos sa amin?" Magalang na tanong ni Ben. Umiling ang puting duwende. "Wala. Nais ko lamang kayong paalalahanan." Tahimik na nakinig ang mag-asawa. "Ano man ang mangyari sa mga susunod na araw, huwag ninyong hayaang baguhin ang kayamanan ng inyong puso." Tumango si Liza. "Ipinapangako po namin." Nagpatuloy ang puting duwende. "Ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dami ng salapi, kundi sa dami ng taong natutulungan." Pagkatapos ay iniabot nito ang isang maliit na puting balahibo. "Ito ang magsisilbing paalala sa inyo." Tinanggap iyon ni Liza ng may paggalang. Pagkurap lamang nila ay naglaho muli ang mahiwagang nilalang. Tahimik ang mag-asawa sa buong gabi. Mas lalo nilang naunawaan na ang tiket ay hindi lamang simpleng regalo. Isa rin itong malaking pananagutan. Pagsapit ng umaga ay dumating ang araw na hinihintay ng buong bayan. Araw na ng pagbubunot ng mga numero sa loto. Maraming tao ang nagtipon sa mga tindahan at himpilan ng radyo upang sabay-sabay na malaman ang magiging resulta. Maging si Arturo ay naroon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may malaking pangyayaring magaganap sa araw na iyon. Samantala, sa loob ng kanilang maliit na bahay, magkahawak kamay na nanalangin sina Ben at Liza. Hindi sila humihiling ng malaking kayamanan. Iisa lamang ang kanilang dalangin, naway mangyari ang kalooban ng Diyos. Sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng lilim ng matandang punong mangga, tahimik na nakatayo ang puting duwende. Nakatitig ito sa kalangitan. At sa kanyang mapayapang muka ay mababanaag ang isang ngiting tila alam na ang kahihinatnan ng lahat. Ang araw na iyon ang magsisimula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Ben at Liza. Isang pagbabagong susubok hindi lamang sa kanilang pananampalataya, kundi pati sa kanilang kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Maagang nagising ang buong baryo. Mula pa lamang sa pagsikat ng araw ay usap-usapan na ang malaking jackpot sa loto. Maraming tao ang nangangarap na baka sila ang susunod na magiging milyonaryo. Sa bawat tindahan at kanto ay iisa lamang ang paksa ng kanilang usapan. Ngunit sa maliit na bahay ni Ben at Liza, nananatili ang katahimikan. Matapos silang magdasal, maingat na inilabas ni Ben ang lumang Biblia. Binuksan niya ito at kinuha ang tiket na ilang linggo nilang iningatang mabuti. Pinagmasdan nila ito ng ilang sandali. "Wala man ang maging resulta," sabi ni Liza. "Wala tayong pagsisisihan." Tumango si Ben. "Ang pinakamahalaga ay nanatili tayong tapat." Habang nag-uusap sila, dumating ang kanilang kapitbahay na si Mang Isko. "Ben, Liza, magsisimula na ang anunsyo sa radyo. Halina kayo sa tindahan." Nagpasalamat sila at sabay na nagtungo ron. Halos buong baryo ay naroon na. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang pagbanggit ng mga numerong nanalo. Isa-isang binasa ng tagapagbalita ang mga numero. Unti-unting hinawakan ni Ben ang tiket. Nang mabanggit ang unang numero, nagtama ito. Ang pangalawa, muli itong nagtama. Pangatlo, pang-4, pang-5.
Nagsimula ng kabahan si Liza. Halos hindi na siya makahinga. Nang banggitin ang huling numero, napahawak siya sa braso ni Ben. Muli itong tumugma. Tahimik ang mag-asawa. Hindi sila agad nagsalita. Muling sinuri ni Ben ang tiket. Isa-isang inulit ang mga numero. Wala siyang nakitang pagkakamali. Muli niya itong ipinakita kay Liza. Pareho silang napaluha. Hindi sila makapaniwalang ang tiket na ipinagkatiwala sa kanila ng puting duwende ang siyang nanalo sa pinakamalaking jackpot. Napansin ng mga tao ang kanilang reaksyon. Anong nangyari? Mahinang iniabot ni Ben ang tiket kay Mang Isko. Matagal itong nakatitig. Pagkaraan ng ilang sandali ay napasigaw ito. Nanalo sila! Parang huminto ang oras. Nagtinginan ng mga tao. Sunod-sunod ang pagbati. May mga yumakap. May mga napaluha sa tuwa. Marami ang nagsabing karapat dapat lamang sa mag-asawa ang ganoong biyaya dahil sa kanilang kabutihan. Ngunit may isang taong hindi natuwa. Si Arturo. Nang marinig niya ang balita, tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwalang sina Ben at Liza ang nanalo. Bigla niyang naalala ang mahiwagang nilalang na nakita niya noon sa kanilang bakuran. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang tiket na hinahanap niya ang siyang nanalong jackpot, nanikip ang kanyang dibdib. Kung noon lamang ay nalaman niya kung saan ito nakatago, baka siya na ngayon ang may hawak ng napakalaking kayamanan. Unti-unting napalitan ng inggit ang kanyang puso. Samantala, matapos ang kasiyahan sa baryo, umuwi sina Ben at Liza sa kanilang bahay. Tahimik silang naupo. Hindi sila nagsisigawan sa tuwa. Hindi rin sila agad nagplano kung ano ang bibilhin. Sa halip ay sabay silang nagdasal. Maraming salamat sa biyayang ito. Gabayan mo po kami upang magamit namin ito sa tama. Pagkatapos ng kanilang panalangin ay tumingin si Liza kay Ben. Naaalala mo ba ang sinabi ng puting duwende? Tumango si Ben. Huwag hayaang baguhin ng kayamanan ng ating puso. Matagal silang nag-usap. Napagkasunduan nilang unahin ang pagbabayad ng kanilang maliliit na pagkakautang. Pagkatapos ay ipapagawa nila ang kanilang lumang bahay upang maging mas matibay. Ngunit higit sa lahat, nais nilang magtayo ng isang ampunan para sa mga batang ulila at isang maliit na libreng klinika para sa mga mahihirap sa kanilang baryo. Iyon ang una nilang naging pasya. Kinabukasan ay nagtungo sila sa tanggapan upang iproseso ang kanilang napanalunan. Matapos makumpleto ang lahat ng kinakailangang dokumento, opisyal nang kinilala ang kanilang tiket bilang nagwagi ng pinakamalaking jackpot. Makalipas ang ilang araw ay natanggap nila ang kanilang napanalunan. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa mga karatig bayan. Maraming mamamahayag ang gustong makapanayam ang mag-asawa. Ngunit magalang silang tumanggi. Hindi nila nais maging tanyag. Mas gusto nilang tahimik na ipagpatuloy ang kanilang simpleng pamumuhay. Subalit habang dumarami ang mga taong humahanga sa kanila, lalo namang lumalalim ang galit at inggit sa puso ni Arturo. Sa kanyang isipan ay iisa lamang ang tumatakbo. Kung hindi niya nakuha ang tiket noon, baka maaari pa niyang makuha ang kayamanan ngayon. At dahil sa pagnanasang iyon, nagsimula siyang magbalak ng isang hakbang na maaaring sumira sa kapayapaang matagal nang iningatan ni Ben at Liza. Hindi pa alam ng mag-asawa na ang tunay na laban ay hindi nagsimula sa araw na sila ay nanalo. Nagsimula ito sa araw na may mga taong naghangad na ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ay mapasa kamay ng iba. Lumipas ang ilang linggo matapos matanggap ni Ben at Liza ang kanilang napanalunang jackpot. Marami ang nag-akalang magbabago ang kanilang pamumuhay. Inisip ng ilan na lilipat sila sa malaking lungsod, bibili ng napakalaking bahay at mamumuhay ng marangya. Ngunit nagkamali ang lahat. Nanatili pa rin sila sa kanilang baryo. Ang kanilang lumang bahay ay kanilang ipinaayos hindi upang maging magarbo, kundi upang maging matibay at ligtas.
Pinalitan ang sirang bubong, inayos ang mga dingding at pinalawak ng kaunti ang kusina upang makapagluto sila ng mas maraming pagkain para sa mga nangangailangan. Nang makita ito ng kanilang mga kapitbahay, lalo silang humanga sa mag-asawa. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang isakatuparan ang pangarap na matagal na nilang iniingatan sa kanilang puso. Sa isang bakanteng lupain sa gilid ng baryo, ipinagawa nila ang isang munting ampunan para sa mga batang ulila at pinabayaan. Hindi ito napakalaki, ngunit sapat upang maging tahanan ng mga batang walang masilungan. Nagpatayo rin sila ng isang maliit na klinika kung saan maaaring magpagamot ng libre ang mga mahihirap na walang kakayahang bumili ng gamot. Maraming tao ang kusang loob na tumulong sa pagtatayo ng mga gusali. May mga karpinterong tumangging-tumanggap ng bayad. May mga magsasakang nagbigay ng kahoy. May mga kababaihang naghanda ng pagkain para sa mga manggagawa. Unti-unting nagkaisa ang buong baryo. Nang matapos ang ampunan, ang unang tumira roon ay si Namira at ang kanyang lola na siyang tumulong sa pag-aalaga sa mga batang darating. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang tatlong magkakapatid na naulila matapos ang isang trahedya sa kalapit na bayan. Tinanggap sila ni Ben at Liza na parang sarili nilang mga anak. Sa bawat batang kanilang niyayakap, lalo lamang nilang nararamdaman ang saya na matagal nilang hinahanap. Bagaman wala pa silang sariling anak, napuno naman ng tawanan at pagmamahal ang kanilang tahanan. Samantala, lalong lumaki ang inggit ni Arturo. Sa bawat araw na lumilipas ay mas maraming tao ang pumupuri kina Ben at Liza. Hindi dahil sa kanilang kayamanan, kundi dahil sa paraan ng kanilang paggamit nito. Hindi iyon matanggap ni Arturo. Kung ako ang nanalo, sabi niya sa sarili, mas marami pa akong may papakitang gusali. Ngunit alam niyang iba ang tingin ng mga tao. Hindi ang laki ng gusali ang kanilang hinahangaan, kundi ang kabutihang nasa puso ng mag-asawa. Isang gabi ay lihim niyang kinausap ang isa sa kanyang mga tauhan. Nais kong malaman kung saan nila itinatago ang natitirang pera. Nag-alinlangan ang lalaki. Ginoo, wala naman po silang ginagawang masama. Matigas ang naging tingin ni Arturo. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Tahimik na yumuko ang tauhan, ngunit sa kanyang puso ay nagsimula na rin siyang magduda kung tama pa ba ang kanyang pinaglilingkuran. Samantala, sa ampunan ay masayang nakikipaglaro si Ben sa mga bata. Si Liza naman ay nagtuturo sa kanila ng pagbasa, pagsusulat at mabuting asal. Tuwing gabi ay sabay-sabay silang nagdarasal. Hindi nakalilimutan ni Ben at Liza na ituro sa mga bata ang kahalagahan ng kabutihan, katapatan at pasasalamat. Minsan ay nagtanong ang isang maliit na batang babae, "Tatay Ben, bakit po ninyo kami tinutulungan?" Napangiti si Ben. Dahil minsan may tumulong din sa amin, hindi na niya ipinaliwanag pa ang tungkol sa puting duwende. Nanatili itong lihim sa kanilang dalawa ni Liza. Ngunit sa kanilang puso ay alam nilang ang lahat ng biyayang tinatamasa nila ay nagsimula sa isang gantimpalang ibinigay dahil sa kabutihan. Nang gabing iyon, habang tahimik na naglalakad si Ben sa bakuran ng ampunan, may napansin siyang isang pamilyar na anyo sa ilalim ng matandang punong mangga. Isang maliit na nilalang na nakasuot ng maputing kasuotan. Tahimik itong nakangiti. Lumapit si Ben at magalang na yumuko. "Maraming salamat." Ngumiti lamang ang puting duwende. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Naging daan lamang ako. Nasa inyong puso na noon pa man ang kabutihang ibinabahagi ninyo ngayon." Tumango si Ben. "Bakit po kami ang inyong pinili?" Sandaling tumingin sa kalangitan ng puting duwende bago sumagot. "Sapagkat noong wala kayong anumang maibigay maliban sa kabutihan, pinili pa rin ninyong tumulong. Iyon ang tunay na kayamanan." Pagkasabi nito ay unti-unti na namang naglaho ang puting duwende sa malamig na simoy ng hangin,
Ngunit sa di kalayuan mula sa likod ng isang malaking puno, may isang pares ng matang nakasubaybay sa lahat ng nangyari, si Arturo. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang puting duwende. Sa halip na mamangha, lalo lamang siyang nabalot ng kasakiman. Sa kanyang puso ay nabuo ang isang mapanganib na pasya. Hindi na lamang niya na naising ang kininang kayamanan ni Ben at Liza. Nais na rin niyang mahuli ang puting duwende sa paniniwalang maaari nitong ibigay sa kanya ang higit pang kayamanan. Hindi niya alam na ang pagtatangkang iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamabigat na aral ng kanyang buhay. Hindi na mapakali si Arturo matapos niyang makita mismo ang puting duwende. Sa loob ng maraming taon ay naniwala siyang ang lahat ng bagay ay maaaring makuha sa pamamagitan ng salapi at kapangyarihan. Ngunit ang mahiwagang nilalang na kanyang nasilayan ay tila hindi sumusunod sa mga batas ng mundong kanyang kinagisnan. Habang mas iniisip niya ang puting duwende, lalo siyang naniniwalang ito ang pinagmumulan ng swerteng tinanggap ni Ben at Liza. At kung mahuhuli niya ito, baka mapasa kanya rin ang walang hanggang kayamanan. Kinabukasan ay ipinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi niya sinabi ang tunay niyang balak. Nais kong magtayo tayo ng mga bitag sa gilid ng kagubatan. Nagtaka ang mga tauhan. Para saan po ang mga iyon? May isang pambihirang hayop na nakita roon. Kapag nahuli natin, magiging tanyag ang ating baryo. Hindi na sila nagtanong pa. Sa loob ng 2 araw ay naglagay sila ng mga lambat, lubid at malalaking kulungan sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Lingid sa kanilang kaalaman, maraming hayop ang natakot at nagsimulang lumikas sa mas malayong bahagi ng gubat. Samantala, napansin ni Ben na tila kakaunti na ang mga ibong dumadapo sa kanilang bakuran. Maging ang mga kunehong madalas niyang nakikita sa gilid ng bukid ay tila naglaho. May kakaiba siyang naramdaman. Kinagabihan ay ikinuwento niya ito kay Liza. Parang may nangyayaring hindi natin alam. Tahimik na tumango si Liza. Naramdaman ko rin. Bago sila matulog ay nanalangin silang muli para sa kaligtasan ng buong baryo. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan ay tahimik na naglalakad ang puting duwende. Tila alam nito ang bawat bitag na inilagay ng mga tauhan ni Arturo. Isa-isa nitong pinakawalan ng mga hayop na muntik ng mabihag. Ngunit hindi nito sinira ang mga patibong. Sa halip ay hinayaan nitong manatili ang mga iyon para bang may hinihintay itong mangyari. Kinabukasan, maagang nagtungo si Arturo sa kagubatan. Bitbit niya ang isang malaking sako at isang ilawan. Naniniwala siyang sa araw na iyon ay mahuhuli na niya ang puting duwende. Tahimik siyang nagtago sa likod ng isang malaking bato. Lumipas ang maraming oras. Halos hindi siya gumalaw. Nang papalubog na ang araw, nakita niyang may maliit na puting anyong lumabas sa pagitan ng mga puno. Mabilis siyang tumayo. Unti-unti niyang nilapitan ang puting duwende. Hindi ito tumatakbo. Hindi rin ito natatakot. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Sa wakas, sabi ni Arturo, ikaw ang magbibigay sa akin ng higit pang kayamanan. Hindi sumagot ang puting duwende. Sa halip ay bahagya lamang itong ngumiti. Nang akmang ihahagis na ni Arturo ang lambat, bigla siyang nadulas sa basang lupa. Tumama ang kanyang paa sa sariling bitag. Sa isang iglap ay nahila siya ng lubid at nabitin ng patiwarik sa isang malaking puno. Nalaglag sa lupa ang kanyang sako. Paulit-ulit siyang nagpumiglas. Ngunit lalo lamang sumikip ang pagkakagapos. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik na lumapit ang puting duwende. Hindi ito tumawa. Hindi rin ito nagalit. Tumingin lamang ito kay Arturo. Maaari mo sana akong tulungan, sigaw ni Arturo. Ngunit nanatiling tahimik ang puting duwende. Makalipas ang ilang sandali ay tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Kasabay noon ay dumaan sa kagubatan sina Ben at Liza.
Naghahanap sila ng mga halamang gamot para sa klinika. Narinig nila ang sigaw ni Arturo. Agad silang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tinig. Labis silang nagulat nang makita ang mayamang negosyante na nakabitin sa sariling bitag. Hindi na sila nagtanong kung paano ito nangyari. Kaagad nilang pinutol ang lubid at maingat siyang ibinaba. Tinulungan nila siyang makatayo. "Huwag kayong lalapit," sigaw ni Arturo habang hinihingal. Ngunit hindi sila umalis. Tiningnan ni Liza ang sugat sa kanyang braso at nilinis ito. Si Ben naman ay gumawa ng pansamantalang tungkod dahil bahagyang napilayan ang kanyang paa. Matapos siyang maalagaan ay napayuko si Arturo. Hindi niya magawang tumingin sa kanilang dalawa. Alam niyang kahit hindi nila alam ang tunay niyang pakay sa kagubatan, tinulungan pa rin nila siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng hiya. Tahimik silang naglakad pa uwi. Sa di kalayuan ay muling natanaw ni Arturo ang puting duwende. Nakatayo ito sa ilalim ng isang matandang puno. Bahagya itong tumango bago tuluyang naglaho sa pagitan ng mga dahon. Hindi naunawaan ni Arturo ang kahulugan ng tagpong iyon. Ngunit nagsimula niyang maramdaman na marahil ay hindi kayamanan ang matagal na niyang hinahanap. Marahil ay may mas mahalagang bagay na matagal na niyang nakalimutan. At ang pagkatutong iyon ang magiging susi sa huling kabanata ng kanilang kwento. Magdamag na hindi nakatulog si Arturo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari sa kagubatan. Kung nanaisin ni na Ben at Liza, maaari sana nila siyang iwanang nakabitin sa bitag. Wala silang obligasyong iligtas siya, lalo na't hindi naging mabuti ang kanyang pag-uugali sa kanila. Ngunit kabaligtaran ang kanilang ginawa. Inalagaan nila siya, tinulungan, at ligtas na inihatid pa uwi. Hindi niya maunawaan kung bakit. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bahay ni na Ben at Liza. Wala siyang dalang mamahaling regalo o malaking basket ng pagkain. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at isang pusong puno ng pagsisisi. Nang makita siya ni na Ben at Liza, magalang nila siyang pinatuloy. Tahimik siyang naupo. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Sa wakas ay yumuko siya. "Patawarin ninyo ako." Nagkatinginan ang mag-asawa. "Hindi ko kayo tinrato ng tama. Inggit ang namayani sa aking puso. Inakala kong ang lahat ng bagay ay mabibili ng salapi. Sinundan ko kayo. Pinamanmanan ko ang inyong bahay at nagtungo pa ako sa kagubatan upang mahuli ang puting duwende." Tahimik na nakinig sina Ben at Liza. Hindi siya nagalit. Hindi rin nila siya pinahiya. Huminga ng malalim si Ben. "Ang pinakamahalaga ay nagsisisi ka na." Napaluha si Arturo. "Tinulungan ninyo pa rin ako kahit hindi ko yon karapat-dapat." Ngumiti si Liza. Ang kabutihan ay hindi lamang para sa mga mabubuti. Minsan, ito rin ang nagiging daan upang magbago ang isang tao. Hindi napigilan ni Arturo ang kanyang pagluha. Sa araw na iyon, ay tila nabunutan siya ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang baguhin ang kanyang buhay. Itinaas niya ang sahod ng kanyang mga manggagawa. Binawasan niya ang utang ng ilang magsasakang matagal nang nahihirapan. Naglaan siya ng pondo para sa pag-aaral ng mga batang kapuspalad. Unti-unti ring nawala ang takot ng mga tao sa kanya. Hindi man agad nabawi ang kanilang tiwala, nakita nila ang kanyang taimtim na pagsisikap na magbago. Samantala, lalo pang umunlad ang ampunang itinayo ni na Ben at Liza. Mas marami pang batang ulila ang kanilang natulungan. Lumawak din ang maliit na klinika at maraming may sakit ang gumaling dahil sa libreng gamutan at mga gamot na kanilang ipinagkakaloob. Hindi kailanman ipinagmalaki ng mag-asawa ang kanilang kayamanan. Patuloy pa rin silang namuhay ng simple. Patuloy pa rin silang nagdarasal bago kumain. Patuloy pa rin silang tumutulong sa sinumang nangangailangan. Lumipas ang ilang taon. Isang umaga
Habang naglalaro ang mga bata sa bakuran ng ampunan, napansin ni Liza na tila kakaiba ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw ay nagpatingin siya sa manggagamot. Pag-uwi niya, hindi niya napigilang maiyak sa tuwa. Tahimik niyang iniabot ang resulta kay Ben. Nanginginig ang mga kamay nito habang binabasa ang nakasulat. Unti-unti siyang napangiti. Hindi siya makapagsalita. Sa wakas, matapos ang napakaraming taon ng paghihintay, nabiyayaan na rin sila ng isang anak. Napaluhod silang mag-asawa at sabay na nagpasalamat sa Diyos. Hindi nila itinuring na gantimpala ang bata. Itinuring nila itong isang biyayang dapat mahalin at alagaan. Nang gabing iyon, habang tahimik na sumisilip ang liwanag ng buwan sa kanilang bakuran, muling nakita ni Ben at Liza ang puting duwende. Nakatayo ito sa ilalim ng matandang punong mangga. Masaya itong nakangiti. Lumapit sila at magalang na yumuko. "Maraming salamat," sabi ni Ben. Umiling ang puting duwende. "Huwag ninyo akong pasalamatan. Ang kabutihang inyong itinanim ang siyang namunga. Dumaan lamang ako upang ipaabot ang gantimpalang matagal ng nakalaan para sa inyo." Unti-unting naglaho ang puting duwende sa malamig na simoy ng hangin. Hindi na nila ito muling nakita. Ngunit nanatili sa kanilang puso ang mga aral na iniwan nito. Lumipas pa ang maraming taon. Lumaki ang kanilang anak na may mabuting puso. Lumaki ring mabubuting mamamayan ng mga batang inaruga sa kanilang ampunan. Ang buong baryo ay naging mas maunlad dahil sa pagtutulungan, pagmamalasakit at pagkakaisa ng mga tao. At ang kwento ni Ben at Liza ay patuloy na isinasalaysay ng mga matatanda sa bawat bagong salinlahi. Hindi bilang kwento ng mag-asawang nanalo sa loto, kundi bilang kwento ng dalawang taong pinili ang kabutihan bago ang kayamanan. Sapagkat ang salapi ay maaaring maubos, ang swerte ay maaaring lumipas. Ngunit ang pusong marunong magmahal, tumulong at magbahagi ay nagiiwan ng kabutihang hindi kailanman kumukupas. Wakas.